Hatid din sa inyo ng Green Pharmacy para sa mga preskong gamot. Hanapin lamang ang Green Pharmacy na makikita sa tapat lamang ng People's Palace in Suat Avenue, Cotabato City. Siyam na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago natin dakuan ang ating mga balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong ika-26 sa buwan ng Pebrero 2026. Ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurrauf Makakuha, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. At sa ating ulat panahon na ngayong araw ng Huwebes, ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dulot ng estelisa. Posible naman itong magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag may matinding pagkulog at pagkidlata. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang silangan na direksyon at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman. At yan ang ating ulat panahon na ngayong araw ng Huwebes, ika-26 sa buwan ng Pebrero 2026 at ika-9 sa buwan na Ramadan 1447 sa Islamic Hijra Calendar. Labing isang minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa ating pangunang balita, binisita ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office or PDRRMO sa pangunguna ni Wendy Ann Joy Beatty ang Ministry of Science and Technology or MOST BARM para talakayin ang kasalukuyang mga inisyatibo sa disaster risk reduction at mga posibleng teknikal na tulong. Tampok sa pagpupulong ang mga paraano pang mas matulungan ang mga munisipalidad at komunidad sa probinsya. Kasunod nito, nakipagpulong ang PDRMO sa mga kinatawan ng Oxfam Pilipinas at Gulf and Disaster Resilience Network upang pag-usapan ang hinaharap na pakikipagtulungan kabilang ang nalalapit na Disaster Risk Reduction and Management Quality Assurance System or CAST training workshop. Tinalakay sa pag-uusap ang mga hakbang para higit pang palakasin ang kahandaan at resiliency ng mga komunidad sa sakuna. Ayon pa sa PDRRMO, ang 2 araw na pakikipag-ugnayan ito simula noong February 24 hanggang 25 sa Cotabato City ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng probinsya na mapaigting ang disaster preparedness at proteksyon sa mga residente. Labing 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig sa 95.9 na Radyo Natin FM Cotabato City.
At para sa iba pa nating mga balita, nagumpisa na sa lalawigan ng Maguindanao del Norte at noong araw ng Huwebes. Sa Maguindanao del Sur, ang 2 araw na Information, Education and Communication or IEC campaign at mass intake ng mga aplikasyon para sa mga amnestiya ng mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front. Pinangunahan ang aktibidad ng GPHP's Implementing Panel sa pakikipag-ugnayan sa MILF Panel, katuwang ang National Amnesty Commission at Lab Cotabato. Idinausa noong araw ng Miyerkules ang programa sa Darapanan Gymnasium sa Simuay, Maguindanao del Norte at nakatakda naman gaganapin ang 2 araw ng aktibidad ngayong araw, ika-26 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan sa Mamat sa Pano Municipal Training Center sa Maguindanao del Sur. Layunin ng kampanya na ipabatid sa mga kwalipikadong aplikante ang mga kinakailangan at proseso sa pagkuha ng amnestiya, gayon din ang pagtanggap ng mga aplikasyon bago ang itinakdang deadline sa Marso 4, 2026. Ayon sa mga tagapagpatupad, bahagi ang hakbang na ito sa patuloy na implementasyon ng normalisasyon at track ng peace process upang higit pang mapatatag ang kapayapaan at kaayusan sa Bangsamoro. 16 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik after this paid short commercial. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslim Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro, kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin, at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa, itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palain nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob
at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Roji Pai Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, ngugang kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbabago. Muli, ipinapaabot ng tanggapan ni MP Teng Ambuluto ang isang mapayapa at pinagpalang Ramadan sa ating lahat. Ya Rasulullah, salamun Ramadan 2047 message from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Bismillahirrahmanirrahim. I extend the warmest greetings of peace and goodwill to all our beneficiaries, partners, stakeholders, and to the entire Bangsamoro community as we welcome the blessed month of Ramadan. Ramadan is a sacred period ordained for spiritual purification, self-discipline, and renewed devotion to Allah. It is a time that calls upon us to strengthen our compassion for those in need. Beyond abstaining from food and drink, Holy Month reminds us our collective duty to promote justice, peace, and social responsibility within our communities. In the spirit of Ramadan, we affirm our steadfast commitment to the principles of moral governance, inclusive development, and sincere public service. The mission of Project Salam Bangsamoro to uplift the living conditions of marginalized MILF combatants through financial subsidies and skills development, thereby fostering progressive and peaceful Bangsamoro communities is deeply aligned with the values of mercy, solidarity, and unity that this sacred month embodies. May this blessed month inspire us to carry out our responsibilities with integrity, humility, and accountability, guided by the teachings of Islam and the aspiration of the Bangsamoro people for lasting peace and prosperity. Let Ramadan be a time of reflection, reconciliation, and renewed commitment to the common good. I fervently pray that Allah grant us peace in our hearts, clarity in our purpose, forgiveness for our shortcomings, and abundant barakah in all our endeavors. May He accept our fasting, prayers, and charitable deeds, and may this Ramadan bring lasting peace and prosperity to our communities. Ramadan Mubarak to all. Ramadan message coming from Ustaz Nurul Am A. Abdullah, Project Manager, Project Salam, Bangsa Moro. Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahalmudin, SGA, Barn.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagdating ng banal na buwan ng Ramadan, tayo ay muling binigyan ng pagkakataon upang palalimin ang ating pananampalataya, patatagin ang ating disiplina at pagyamanin ang ating malasakit sa kapwa. Ang pag-aayuno ay hindi lamang pag-iwas sa pagkain or pag-inom ng tubig, kundi isang pagsasanay ng puso at isip upang maging mas mapagkumbaba tayo. Tayo ay magiging matiisin at mapagbigay. Naway magsilbing liwanag ang Ramadan sa ating buhay upang tayo ay higit na mapalapit sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, magpapatawad sa isa't isa at magbahagi ng biyaya sa mga taong mas nangangailangan. Dalangin natin na tanggapin ng Allah ang ating pag-aayuno, panalangin at mabubuting gawa ang magiging bunga ng Ramadan at pagkatapos pa po ng huli month of Ramadan. Muli, Ramadan Mubarak sa ating lahat. Yan po ang Ramadan greetings mula po kay Honorable Johan B. Sinarimbo, ABC President, Municipality of Pahamudin, SGA, Barn. Bismillahirrahmanirrahim. As the blessed month of Ramadan arrives, I need computer parts and accessory shop located at Silsat Avenue, Cotabato City. Extend our heartfelt greetings to our valued customers, partners, and entire the community. May this holy month of Ramadan 2026, 1447, Hijra Islamic calendar bring peace to our heart, patience to our soul, and blessing to our homes. May it be a time of reflection, compassion, and renewed faith. We pray that our days are filled with meaningful worship, our night with tranquility, and our efforts be rewarded with abundant blessings. On behalf of the management and staff at INET Computer Parts and Accessories Shop, located at Silsat Avenue, Cotabato City, we wish you and your loved ones a blessed and peaceful Ramadan. Ramadan al-Mubarak to one in all. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa ating lahat na mga tao ng Barangay Balakayon at saka lahat ng nakikinig. Happy Ramadan Mubarak sa atin lahat ng mga Bangsamoro nandito sa bayan ng Pahamudin. Ako po si Barangay Captain Buhari Bansil na nagbibigay ng Happy Ramadan sa lahat ng tao ng Pahamudin. Hanggang dito naman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa guna na nakaumal sa uwan-uwan Ramadan at pinaka-espesyal uwan-uwan sa kanilang Bangsamoro. Ijelasan ko sa tono Barangay Burikain, Pahamudin. Dito po sa munisipyo na Pahamudin. So, lang siya sa SGA. So, lang na Bangsamoro. Bitako sa Kongo sa kinuman na Ramadanan niya na sana anyarba kasabapan, kapunanan, kapag isa-isa, kapag ayaw na yun, ulang na Bangsamoro. Ternanan so kapandili di ba ka, kadi mapya siya sa kano Ramadan malibagta so kapag ka mabatay sa puasa. Siya taman sa ating susuwedo, punong barangay ng Barangay Burikain, Badrolin Santirio Awe. Sokran. Bumili at manalo ng 300 tips to make a raffle promo sa KCC Mall of Cotabato. May 1 raffle entry sa bawat 200 pesos sa KCC Department Store o 1 raffle entry sa bawat 500 pesos sa KCC Supermarket gamit ang KCC Forever Bonus Card. May chance ka pang manalo ng 40 million shopping money. Milyong exciting prizes. KCC Supermarket, nakabarato. Everything's here at KCC for you. Hello mga mamis,
Gusto nyo bang manganak sa dekalidad at libreng paanakan? Halina at puntahan ang Bagwa Lying-in Clinic. Libreng manganak at kasama na ang family planning. Kaya mga mamis, simulan na ang libreng pagpapacheck up. Dito lang yan sa Bagwa Lying-in Clinic, open 24 hours at PhilHealth accredited. Narito ang kanilang mga services offered: family planning, IUD insertion or removal, check-up, pill supply, condom supply, DMPA injection, referrals for bilateral ligation, BTL, natural family planning, NFP method, counseling, maternal and child health, physical exam, breast exam, pelvic exam, prenatal care, postnatal care, pap smear, well body care, immunization, breastfeeding, cord dressing, whey taking, safe, normal, spontaneous delivery, newborn screening. For other services, you may please contact our midwife at landline number 557-4422 or a cellphone number 0917-531-6697. Para sa mga karagdagang katanungan, pwede kayong bumisita anumang oras sa Bagwa Lying-in Clinic at hanapin lamang ang kanilang clinic manager. Ang Bagwa Lying-in Clinic ay matatagpuan sa Kimpo, Bagwa 2, Cotabato City. Owned and managed by Madam Fe Camano Mandi. Tandaan mga mamis, Bagwa Lying-in Clinic. Libre po ang mga anak sa Bagwa Lying-in Clinic. Kinakailangan lamang po ang updated na PhilHealth. Maraming salamat. Ganito yun sabihin ko sa inyo. Makinig kayo. Binabati ko po kayo at inanyayahan na makinig dito lang sa himpilang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City. Maraming salamat po. Sabihin ko sa di magaga. Itama po ang inyong mga oras sa buong kapuluan at 31 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At para sa pagpapatuloy ng ating mga balita, isang ginang na sakay ng kanyang kotse kasama ang kanyang 3 anak ang nasawi sa aksidente sa barangay Dansuli sa Isula na Sultan Kudarat noong hapon ng Martes, ika-24 sa buwan ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinumpirma noong araw ng Miyerkules ng Isulan Municipal Police Station ang insidente na ayon sa mga police investigador nagresponde sa insidente ay dahil sa biglang nawala ng kontrol ng manubela ang nagmamaniho nitong anak kaya ito lumihis at nagwagi o nagawi sa palayan sa gilid ng highway sa barangay Dansuli. Ang ginang na nasawi ay kinilala sa pangalang Bailani Pananggilan na Sanday na nagmamayari ng Princess Restaurant sa Dato Abdullah Sangki, Maguindanao del Sur. Nagtamo ng mga sugat at pasa sa katawan ang anak ng nasawing ginang na kanyang kasama sa nasabing aksidente o na aksidenteng sasakyan ayon pa sa ulat ng Isulan MPS. Tatlumput 2 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Patuloy ang Project Tabang sa pagbibigay ng tulong sa mga komunidad ngayong banal na buwan ng Ramadan sa pamamagitan ng pamamahagi ng 1,550 buwan ng Ramadan o 1,550 pagka-iftar meals sa 20 masjid sa Cotabato City, Maguindanao del Norte at Tawi-Tawi sa ilalim ng programang Food Assistance for Special Tradition or FAST noong February 25 or kahapon. Sa Cotabato City, nakatanggap ng iftar meals ang 11 masjid, kabilang ang Masjid Darul Salam, Masjid Dawa, Masjid Kalilintad at Masjid Shahir sa Rosary Heights. Gayon din ang Masjid Marhama sa Tamuntakaw Ono at Masjid Shuhada
sa poblasyon na 9. Sa Maguindanao del Norte naman, 5 masjid ang nakinabang, kabilang ang Masjid Shayhan at Masjid Mala sa Sultan Mastura at Masjid Khalid bin Nasir at Masjid Nurul Hidayah sa Pulyog, Parang. At sa Tawi-Tawi, 4 na masjid ang tumanggap ng iftar meals, kabilang ang Masjid Bajau Village, Masjid PNP Piazza, Masjid MPW at Masjid Darul Islam sa Bungawa. Layunin ng proyekto na suportahan ang mga lokal na komunidad at institusyong panrelihiyon at yakina na may pagkain ang mga residente sa oras ng iftar, kasabay ng pagpapatibay ng pagkakaisa at malasakit sa kapwa. 34 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at bago tayo magpaalam sa ating radyo natin na balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes. Base sa ulatan ng Pag-asa February 26, inilabas sa alas 5 ng umaga, ang SLS ay nakakaapekto sa Mindanao. Ang rehiyon ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BERMM ay makakaranas sa bahagyang maulap hanggang sa maulap ng kalangitan na may pulupulong mga pag-ulan o pagkulog at pagkidlat dulot ng SLS. Posible naman ito nga magdulot ng pagbaha o pagguho ng lupa kapag may matinding pagkulog at pagkidlat. Ang hangin ay nasa mahina hanggang sa katamtaman na nagmumula sa hilagang silangan hanggang hilaga na direksyon at ang baybaying dagat ay nasa mahina hanggang sa katamtaman ng alon. Ang temperatura ay nasa pagitan ng 32.0 degrees Celsius hanggang 22.0 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina alas 5:57 ng umaga at lulubog alas 5:55 ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa DOST Pag-asa Cotabato. At ang ating ulat panahon ay inihatid sa inyo ng Ministry of Science and Technology or MOST BARM Cotabato City Field Office sa pangunguna ni MP Minister Bailing Ismantawil at sa buong suporta ni BARM Chief Minister Honorable Abdurraouf Imakakuha, katuwang ang DXTC radyo natin na maging alerto at laging handa mga kabangsamoro. 37 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at yan na po ang kabuuan ng ating radyo natin na balita. At hello po kay Miss Sagira Isibay. At assalamualaikum DJ May Mapita Ramadan Mubarak. Ayan from Matanog, Maguindanao. Ayan, ilo po dyan sa may Matanog, Maguindanao. Kay Ismaila Sanday. At hello daw sa mga pakat niya, sa mga friend ko. Si Iba Ada of Matanog. Ayan, si Ada of Matanog, kay Bay Ima of Mulabi, kay Lady Noor, Bay Nota, Ibrahim, Simbay Adam, ay sa Makalay, Dante, Timan, Sukran, Nijimaya. Shoutout po from Ismail Sanday. At dahil po sa ating mga avid listeners. 38 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At sa ngalan po ng aming butihing station manager, sa aming admin officer QBP license, Sir PB Jowarila, sa aming news head, Miss Noroni sa Mamital Kusin, at sa aming mga media technician, ako po ang inyong nakasama, radyo natin Caroline Abbas, hanggang sa muli sa ganito ring oras sa Timpila 95.9, radyo natin FM Cotabato City.
Sa ngalan po ng aming butihing station manager. At maraming salamat po sa lahat ng sumama sa akin sa loob ng 30 minuto. Magandang umaga Central Mindanao. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino at sama-sama tayo Bangsamoro. Radio network powering more than 100 stations. Heard in 81 provinces, 145 cities, and 1,490 municipalities. Giving voice to more than 300 Radyo Natin announcers every single day. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mapagpalang Ramadan sa ating lahat. Ngayong banal na buwan ng Ramadan, ako si Minister Muslimin Sema kasama si Chief Minister Abdurrauf Makakwa ay taos-pusong bumabati sa ating mga kapatid na Muslim, hindi lamang dito sa Bangsamoro kundi maging sa iba pang parte ng mundo. Ang Ramadan ay isang sagradong panahon na pag-aayuno, pananalangin at higit sa lahat ng pagpapalalim ng ating pananampalataya at pagkakaisa. Naway magsilbing paalala sa ating lahat ang buwang ito tungkol sa kahalagaan ng disiplina, malasakit sa kapwa at pagpapakumbaba. Mga pagpapahalagang patuloy nating isinasabuhay hindi lamang sa ating pananampalataya kundi maging sa ating hanapbuhay at taos-pusong paglilingkod sa bayan. Ang diwa ng Ramadan ay diwa ng pagkakagawang gawa, katarungan at malasakit, mga haliging mahalaga sa pagtataguyod ng marangal na paggawa at makataong kondisyon sa paggawa. Bilang kagawaran ng paggawa at empleyo ng Bangsamoro, patuloy naming pinagtitibay ang aming panindigan na isulong ang kapakanan ng mga manggagawa. Itaguyod ang makatarungang pasahod at malasakit at palakasin ang ugnayan ng pamahalaan, manggagawa at mga employer. Alinsunod sa pagpapahalagang itinataguyod ng Islam. Naway maging makabuluhan at mapagpalang Ramadan ito sa ating lahat. Palayan nawa tayo ng ating buong may kapal, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ng kapayapaan, lakas ng loob, at gabay sa ating patuloy na paglilingkod sa Bangsamoro. Ramadan Mubarak, wabillahi taufiq, wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ni Labor Minister Muslimin Bapamus Sem. Mga kabangsamoro, ating pakinggan ang mensaheng Ramadan ni Station Manager Dato Rojipay Andong Mangulamas, ang presidente ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng grupo ng Bangsamoro Sharia Lawyers League of the Philippines Incorporated at ng himpilang ito, ang DXTC 95.9 Radyo Natin FM Cotabato City, ako, kasama ang aking pamilya, ay nakikiisa sa buwan ng banal na Ramadan. Ang Ramadan ay isa sa mga haligi ng Islam at dapat lamang nating sundin bilang nananampalataya sa reliyong Islam. Ang Ramadan ay buwan ng Allah subhanahu wa ta'ala,
na kung saan ang ating sakripisyo, dasal at pananalig ay siya mismo ang magbibigay ng pagpapala. Sa buwan na ito ay ating ipanalangin na tanggapin niya ang ating dasal at kanya tayong kalulugdan na mapasama sa kanyang paraiso sa kabilang buhay, insyaAllah. Mamagayong tanong, ngugang kalimuatan mo, tiyakapan tanong sa mapya, suingan abang sa moro. Wasukran, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang tanggapan ni MP Teng Ambuluto ay nakikiisa sa sambayanang Bangsamoro sa pagsalubong, pagtalima at pagdiriwang ng banal na buwan ng Ramadan. Naway pagpalain ng bawat isa sa panahong ito ng pag-aayuno sa ating pagpupunyagi para sa pagkakaisa at pagbaba.